si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang National ID. PBBM inaprubahan na ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungo sa 3 bansa. MMDA papatupad ang Stop and Go scheme para sa parada ng mga Pilipinong atleta mula sa Paris Olympics 2024. PBBM kinundena ang insidente ng pangharas ng China sa eroplano ng AFP. Pagbabago sa retirement age ng mga pulis guro isinusulong sa Senado. 8 miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nitong kamakailan lang ay dumalo sa Luzon Regional Management Seminar 2024 ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, ang Department of Health o DOH, na kinatawa ni OIC Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Sa nasabing kaganapan ay nagbahagi ng mga rekomendasyon ng mga opisyal ng mga pribadong ospital mula sa buong Luzon at tinalakay nito ang mga issue ukol sa kung paano maaaring makinabang at makapag-ambag ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng universal healthcare sa bansa. Binigyang diin ni Assistant Secretary Domingo na handa ang kagawaran na makipagtulungan sa mga pribadong ospital dahil inaasahan na mataas na demand para sa mga serbisyong pangkalusugan, lalo na ang primary care. Sa iba pang ulat, pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko sa mga taong nag-aalok ng pera kapalit ng litrato ng kanilang National o PhilSys ID. Paalala ng ahensya, dapat na sa autorisadong tao lamang ipinapakita ang National ID at hindi kung kani-kanino lamang. Ito ay upang maiwasan ang insidente ng identity theft at paggamit sa mga illegal na gawain. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang travel tax exemption sa Palawan at Mindanao na patungong Brunei, Malaysia at Indonesia. Ito ay matapos lagdaan ang Memorandum Order No. 29 nitong kamakailan lang. Ang nasabing exemption ay tatagal hanggang sa katapusan ng Hunyo sa taong 2028. Makukuha ang travel tax exemption certificate sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Samantala, magpapatupad ng Stop and Go scheme ang MMDA sa mga rutang dadaanan ng Grand Homecoming Parade ng mga Filipino Olympian na lumahok sa Paris Olympics 2024. Narito ang detalye. Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpapatupad ang ahensya ng Stop and Go scheme sa mga pangunahing lugar na dadaanan ng Heroes Grand Homecoming Parade ng Filipino Olympians na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024. Ang parada ay magmumula sa Philippine International Convention Center o PICC patungong Malacañang Palace. Batay sa anunsyo ng Presidential Communications Office, bago ang parada ay magkakaroon ng pagkakataong masilayan ng mga kaanak at mahal sa buhay ang mga atleta sa Villamor Airbase sa Pasay City. Matapos ang pagsalubong ay didiretso na ang mga Olympians sa PICC na kanilang magiging waiting area para sa parada kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Mula PICC ay tatakbo ang parada sa V. Soto Center Island, nakakaliwa sa Rojas Boulevard at kakanan sa P. Burgos Avenue. Pagkatapos nito ay didiretso ang parada sa Finance Road, Ayala Boulevard, Casal Street at Legarda Street at kakanan sa Mendiola Street at Jose Laurel hanggang makarating sa Malacañang. Dahil dito, nagmungkahi ang MMDA ng ilang mga alternatibong ruta para sa mga motorista upang maiwasan ang bigat ng
ng daloy ng trapiko. Ang mga alternatibong ruta ay ang northbound ng Rojas Boulevard Service Road, Taft Avenue, FB Harrison Street, A. Mabini Street at southbound ng TM Calao at UN Avenue. Samantala nakatakda namang gawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Olympian ng insentibo kasabay ng programang inihanda ng pamahalaan pagdating ng mga atleta sa Malacanang. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa mababang antas ng edukasyon sa bansa matapos ang resulta mula sa Program for International Student Assessment o PISA, nagpahayag ang Kongreso na nararapat suportahan ng Department of Education o DepEd sa kabila ng isyong kinahaharap nito matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni VP Sara. Para sa detalye tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Nagpahayag si Davao House Leader at Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations na si Maricar Zamora ukol sa karagdagang pondo para sa sektor ng edukasyon. Aniya sa kabila ng isyong kinakaharap nito, marapat na paigtingin ang pondong ibibigay rito para sa ikaaangat ng antas ng mga mag-aaral sa bansa, kung saan nasa pinakamababang pwesto ang mga mag-aaral pagdating sa iba't ibang asignatura gaya ng mathematics, science, maging sa pagbabasa. Kanyang binigyan diin na ang punot dulo ng krisis sa edukasyon ay nananatili pa rin sa kabila ng pagbitiw ni Vice President Sara Duterte sa ahensya. Paglilinaw niya, kinakailangan maging epektibo ang mga pagbabagong ipapatupad sa sektor, maging ang bagong mamumuno rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Philippine Air Force o PAF at ang Pacific Air Forces o PACAF ng United States ay nagsagawa kamakailan ng bilateral cooperation exercise kabila ang fighter at airlift assets nito. Dalawang US Air Force FA-22, dalawang Philippine fighter aircraft at isang US Air Force transport aircraft ang lumahok sa kaganapan na pinangalan ng Iron Blade. Ayon sa PAF, binibigyang diin ang magkasanib na pagsasanay na ito ang matatag na samahan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kanilang dedikasyon na panatilihin ang panrehiyong seguridad. Para sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na posibleng mabuo bilang isang ganap na bagyo na namataan sa layong 1,375 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, magpapaulan naman sa ilang bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. BI, hinarang ang tatlong Amerikanong dayuhan sa NAIA bunsod ng pangahalay sa menor de edad. Paris Summer Olympics 2024, opisyal nang nagtapos. Walong miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinondina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kamakailang pangaharas ng China sa eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya ito sa Bajo de Masinloc. Wala naman nasaktan o nasira, ngunit ayon sa AFP, delikado ang ginawang ito ng China. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Hindi na lamang sa karagatan, ngunit kahit sa himpapawid ay may naitala ng pangaharas na ginawa ng China.
Ayon sa pagsasalaysay ng Armed Forces of the Philippines, nagsagawa na naman ng delikadong aksyon ang China. Ito ay matapos magpakawala ng flares ang Air Force ng China sa direksyon ng ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., bagamat ligtas na nakabalik ang NC-2121 aircraft, kinokondena ng ahensya ang pangaharas na ito dahil inilagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo na lula nito. Ang nasabing flares ay nakakasilaw at maaaring magpabagsak ng turboplane ng Philippine Air Force. Paggigiit pa ni Bronner, illegal din ito dahil isinagawa ito sa teritoryo at jurisdiksyon ng Pilipinas. Labag din umano ito sa Aviation Safety Regulations. Kinundi na rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon sa inilabas na pahayag ng Presidential Communications Office, ang aksyong ito ng China ay illegal at unjustified. Ayon sa AFP, iniulot na ang insidenteng ito sa Department of Foreign Affairs. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Paulit-ulit na pagrereklamo ni Vice President Sara Duterte ang pinuna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin dahil umano'y hindi ito ang pangunahing problema ng bansa. Para sa buong detalye, tutukan ang balitang dala ni Jade Buhoy. Matapos ang kabakailang pagsasalita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga karanasan bilang kalihim ng Department of Education o DepEd, ay pinuna ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang kanyang pahayag. Ukol sa kongresista, walang katotohanan daw ang pahayag ni VP Sara sa isyung hindi maganda ang pamamalakad sa pondo ng DepEd. Aniya, malinaw daw na ang DepEd ang may pinakamalaking bahagi nito. Patutsyada niya kung mayroon mang problema, maaaring mula ito sa kakulangan ng pamamalakad at sistema ng pagpapatupad. Ang pahayag na ito ay mula sa isyong pagre-resign ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd bunsod ng kawalang suporta at problema sa budget. Tugon naman dito ni Garin, kung mayroon mang nangyaring hindi naaayon sa kanyang pamamalakad, nararapat na unahin niya ang kanilang tungkulin na magbigay solusyon sa problema kaysa pagbibigay kritisismo ukol sa kakulangang nararanasan ng sektor sa edukasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang balita, posibleng mabago ang retirement age ng mga pulis, guro, gayon din ang mga non-teaching personnel na Department of Education dahil ito ngayon ay isinusulong sa Senado. Alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Posibleng madagdagan ng isa pang taon ang retirement age ng mga kapulisan. Ito ay matapos ihain ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill 2758 na mula sa 56 years old ay itataas nito ang retirement age ng mga pulis hanggang 57 years old. Layo ng panukalang batas na ito na gayahin ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Aniya, ito ay para matiyak ang pagpapatuloy at matatag na liderato at excellence sa mga kapulisan. Samantala sa ipinanukalang batas naman ni Senate President Chis Escudero, maaaring bumaba naman ang retirement age ng mga guro. Ayon sa Senate Bill 58, layo nito na maging 60 years old ang maging compulsory age retirement ng mga guro, pati na rin ng mga non-teaching personnel. Ito ay dahil sa kasalukuyan, 65 years old ang umiiral na retirement age nila. Makikinabang umano rito ang tinatayang higit na 100,000 mga retiradong guro at personal ng DepEd para gugulin ang buhay sa paggawa ng ibang trabaho. Mas makakapagbigay din umano ito ng oportunidad sa mga batang guro na nais magtrabaho sa DepEd. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa kabilang banda, sa pakikipagtulungan ng sandatahang lakas ng Australia, Canada at United States of America ay matagumpay na nagtapos ang isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCA ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Western Command o WESCOM sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ang aktibidad na nagsimula mula noong ika-7 ng Agosto hanggang ika-8 ng Agosto ay nagtampok ng iba't ibang mga naval at air asset mula sa mga kalahok na bansa. Ayon sa AFP, layunin ng MCA ang mapahusay ang interoperability at kooperasyon sa pagitan ng mga kalahok na puwersa ng bawat bansa upang itaguyod ang internasyonal na seguridad sa karagatan at isulong ang isang payapa at bukas na Indo-Pacific. Sa iba pang kaganapan, pangkabuhayan para sa lahat. Yan ang inihandog ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa 300 residente mula sa proyektong tindahan ni Ate Joy ng lungsod. Ang mga benepisyaryong nakatanggap ng sari-sari store package ay mula sa sektor ng solo parents, mga biktima ng pang-aabuso at karahasan, mga nakalayang bilanggo o persons deprived of liberty at persons with disabilities. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Amerikanong dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport matapos mapag-alamang sangkot ang mga ito sa kaso ng pangahalay ng menor de edad. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga dayuhan ay agad na itinungo sa bansang kanilang pinanggalingan at pinatawa ng paglabag sa Philippine Immigration Act. Bunsod nito, ang 3 arestado ay napapabilang na sa immigration blacklist at di na maaaring makabalik pa ng bansa. Nitong kamakailan lang ay nasa may kabuuang 8 miyembro ng Local Terrorist Group o LTG ang sumuko at nag-turnover ng kanilang mga arma sa mga tauhan ng 33rd Infantry Battalion o 33IB ng 6th Infantry Division sa Barangay Sapacan, Radja, Buayan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa Philippine Army, kasalukuyang isinasa ilalim sa beripikasyon ng mga sumuko at inisyal na nabigyan ng tulong pangkabuhayan at mga iba pang programa ng gobyerno para sa kanilang pagbabagong buhay. Samantala ay pinuri naman ng pamunuan ng Army ang tauhan ng 33IB sa pagpapadali ng pagsuko ng mga dating miyembro ng LTG at sa kanilang dedikasyon na makamit ang kapayapaan sa Maguindanao del Sur. Sa larong pampalakasan, opisyal nang nagtapos nitong linggo ang Paris Summer Olympics 2024. Susunod na stop ng quadrennial event ay sa Los Angeles sa taong 2028. Ang kaganapan iyan ang alamin sa aking ulat. Matapos ang ilang linggong makasaysayang sports event ng taon, ay opisyal nang nagtapos ang Paris Summer Olympics 2024 nitong 11 ng Agosto. Tampok sa kaganapan ng fireworks display, hudyat ng pagsasara ng edisyon ng Olympics ngayong taon. Kasabay nito ay formal na ring itinurn over ng Paris ang Olympic flag sa Estados Unidos bilang ang Los Angeles ang susunod na host ng quadrennial competition sa taong 2028. Sa pangunguna ng mayor ng Paris na si Anne Hidalgo, ay ipinasa nito ang watawat kay Los Angeles Mayor Karen Bass kung saan kasama nila sa seremonya ang kasalukuyang International Olympic Committee President na si Thomas Bach. Isa sa mga highlight ng event ay ang Mission Impossible appearance ni Tom Cruise kung saan isinadula niya ang paglalagay ng Olympic flag sa iconic Hollywood sign bilang simbolo ng susunod na Olympic stop. Bukod dito ay ilan pa sa mga highlight performance ng closing ceremony ng Olympics ay ginanap
sa Venice Beach sa Los Angeles. Mala-concert ang naging pagtatanghal ng mga American singers na sina Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg at Dr. Dre. Sa kabilang banda, sasalubungin naman ng Malacanang ang Filipino Olympians sa kanilang pagbabalik ng bansa bukas, 13 ng Agosto, kung saan may inihandang programa at Heroes Grand Homecoming Parade para sa mga Pride athlete. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. PSA nagbabala sa publiko ukol sa mga nag-aalok ng pera kapalit ang National ID. PBBM inaprubahan na ang travel tax exemptions sa Palawan at Mindanao na patungo sa 3 bansa. MMDA papatupad ang Stop and Go scheme para sa parada ng mga Pilipinong atleta mula sa Paris Olympics 2024. PBBM kinondena ang insidente ng pangharas ng China sa eroplano ng AFP. Pagbabago sa retirement age ng mga pulis guro isinusulong sa Senado. 8 miyembro ng local terrorist group sumuko sa Maguindanao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.